Sa bawat araw na dumadaan, hindi natin maiiwasan ang mga sitwasyong sumusubok sa ating pasensya. Mula sa traffic, mabagal na serbisyo, hanggang sa hindi pagkakaintindihan sa pamilya o trabaho. Madalas, ang unang reaksyon ay galit, at kung hindi natin ito makokontrol, maaari itong magdala ng bigat sa ating isip at puso. Pero tandaan natin, may kapangyarihan tayong pumili kung paano tutugon. Sa pamamagitan ng tamang pag-unawa, disiplina, at paglinang ng matibay na pag-iisip, kaya nating manatiling payapa kahit sa gitna ng kaguluhan. Sama-sama nating tuklasin kung paano hindi magalit at hindi maapektuhan para sa mas magaan at mas masayang buhay. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag iniisip natin ang galit, madalas itong dumating na parang kidlat, mabilis, matindi, at minsan ay hindi natin namamalayan na kumokontrol na pala ito sa ating mga kilos at salita. Sa bawat araw na dumadaan, may mga sitwasyon na tila sinusubok ang ating pasensya. Traffic sa kalsada, mabagal na serbisyo, hindi pagkakaintindihan sa pamilya o trabaho, at kung minsan, ay mga simpleng bagay na lumalaki dahil sa emosyon. Ang tanong, paano natin matututunang hindi magalit at hindi maapektuhan ng mga ganitong pangyayari? Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa emosyon mismo. Ang pag-unawa kung saan ito nanggagaling at kung paano natin ito mahahawakan nang hindi tayo nadadala ng bugso ng damdamin. Kung tutuusin, normal na emosyon ang galit. Isa itong senyales na may bagay na hindi ayon sa ating inaasahan, may hangganan na tila nilalampasan, o may pangangailangan na hindi natutugunan. Kapag may nagsabi ng masakit na salita, natural na maramdaman natin ang init ng ulo. Kapag may hindi tumupad sa pangako, naroon ang pagkadiging galit. Ngunit ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng galit, kundi ang paraan ng ating pagtugon dito. Kung hahayaan natin na ang galit ang magdikta ng ating kilos, madalas ay pagsisisi ang kasunod. Kaya mahalaga na matutunan natin ang self-awareness, ang kakayahang kilalanin ang ating emosyon bago pa ito lumaki at sumabog. Isipin natin ang isang simpleng halimbawa. Nasa jeep tayo, siksikan, mainit, at biglang may pasaherong sumiksik nang walang paalam. Ang unang reaksyon ay inis, kasunod ang galit. Kung hindi natin ito mapapansin agad, baka makapagsalita tayo ng masakit o makagawa ng bagay na hindi natin intensyon. Pero kung sa sandaling iyon ay marunong tayong huminga ng malalim at kilalanin na, oo, naiirita ako, pero hindi ko hahayaang sirain nito ang araw ko. Nagiging mas madali ang pagpili ng tamang tugon. Ang pagkilala sa emosyon ay parang paglalagay ng ilaw sa madilim na silid. Biglang nagiging malinaw kung ano ang nangyayari sa loob natin. Mahalaga ring tukuyin ang mga trigger ng galit. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang pinagmumulan ng emosyon. May ilan na mabilis magalit kapag sila'y pinipilit, may iba naman na hindi matanggap ang kawalan ng respeto, at mayroon ding nagagalit kapag sila'y pinapahiya. Kapag alam natin kung ano ang madalas magpasiklab ng ating damdamin, mas nagiging handa tayo. Para itong pagkilala sa kahinaan ng ating depensa, kapag alam natin kung saan tayo madalas tamaan, mas madali nating mapapalakas ang ating sarili. Halimbawa, kung alam natin na mabilis tayong magalit, kapag may taong hindi sumusunod sa oras, maaari tayong maghanda ng mindset na hindi ko kontrolado ang oras ng iba, pero kontrolado ko ang reaction ko. Sa ganitong paraan, hindi tayo basta-basta nadadala ng emotion. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pag-obserba sa pisikal na senyales ng galit. Madalas, bago pa man lumabas sa salita o kilos, nararamdaman na natin ito sa katawan. Bumibilis ang tibok ng puso, naninigas ang panga, umiinit ang ulo, at minsan ay nanginginig ang kamay. Kapag natutunan natin na kilalanin ang mga senyales na ito,
nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pigilan ang pagsabog. Para itong alarm system na nagsasabing, sandali, huminga ka muna, huwag kang magpadalos-dalos. Ang simpleng paghinga ng malalim, pagbilang mula 1 hanggang 10, o paglayo muna sa sitwasyon ay nagiging mabisang paraan para hindi tayo tuluyang lamunin ng galit. Ngunit hindi sapat na kilalanin lamang ang emosyon. Kailangan din nating unawain kung bakit tayo nagagalit. Madalas, ang galit ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, kundi may mas malalim na ugat. Kapag may nagsabi ng masakit na salita, baka hindi lang iyon ang dahilan, kundi may naaalala tayong dating karanasan ng pang-aapi o kawalan ng respeto. Kapag may hindi tumupad sa pangako, baka hindi lang iyon ang problema, kundi ang pakiramdam na hindi tayo mahalaga o pinapahalagahan. Sa ganitong paraan, ang galit ay nagiging salamin ng ating mga pangangailangan at takot. Kapag natutunan natin na tingnan ang ugat ng emosyon, mas nagiging malinaw kung paano natin ito mahahawakan. Isang magandang paraan para mas kilalanin ang emosyon ay ang pagsusulat o journaling. Kapag sinusulat natin ang ating nararamdaman, nagiging mas malinaw ang mga bagay na dati ay magulo sa isip. Halimbawa, kung isusulat natin na nagagalit ako dahil hindi ako pinakinggan sa meeting, makikita natin na ang ugat ng galit ay hindi ang mismong meeting, kundi ang pakiramdam na hindi tayo naririnig. Kapag malinaw na ito, mas madali nating makahanap ng solusyon. Baka kailangan lang nating magsalita ng mas malinaw o baka kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng oras ay tayo ang sentro ng atensyon. Ang pagsusulat ay nagiging paraan para mailabas ang emotion nang hindi nakakasakit ng iba. Sa huli, ang pagkilala sa emotion ay hindi tungkol sa pagpigil sa galit na dumating, kundi sa pag-unawa na normal itong bahagi ng ating pagkatao. Ang tunay na hamon ay kung paano natin ito hahawakan nang hindi tayo nadadala. Kapag natutunan natin ang self-awareness, ang pagkilala sa trigger, ang pag-obserba sa pisikal na senyales, at ang pag-unawa sa ugat ng emosyon, nagiging mas madali ang pagpili ng tamang tugon. Hindi natin kailangang maging perpekto, hindi natin kailangang maging walang galit, pero kaya nating maging mas matalino sa paghawak nito. At sa bawat hakbang na ginagawa natin, mas nagiging malaya tayo mula sa kontrol ng emosyon, mas nagiging payapa ang ating isip, at mas nagiging magaan ang ating pakikitungo sa mundo. Kung tutuusin, ang galit ay parang apoy. Maaari itong magbigay ng init at enerhiya kung gagamitin ng tama, pero maaari rin itong sumunog at manira kung pababayaan. Ang pagkilala sa emosyon ay ang unang hakbang para matutunan natin kung paano gamitin ang apoy na ito sa tamang paraan. Kapag natutunan natin na hindi tayo alipin ng galit, nagiging mas malaya tayo na pumili ng kapayapaan kaysa sa kaguluhan, ng pag-unawa kaysa sa pagtatalo, at ng pagmamahal kaysa sa puot. At sa bawat araw na pinipili natin ang ganitong landas, mas nagiging matatag tayo, mas nagiging buo, at mas nagiging handa na harapin ang anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Kapag natutunan na natin ang pagkilala sa emosyon, ang susunod na hakbang ay ang aktwal na paghawak at pagkontrol dito. Hindi sapat na alam natin kung kailan tayo nagagalit o kung ano ang nagiging trigger. Ang tunay na hamon ay kung paano natin pipigilan ang sarili na magpadala sa bugso ng damdamin. Dito pumapasok ang mga praktikal na paraan ng pagkontrol, mga hakbang na maaari nating gawin sa mismong sandali ng galit, at mga disiplina na maaari nating linangin araw-araw para mas maging matatag ang ating isip at damdamin. Isa sa pinakamabisang paraan ay ang simpleng paghinga. Kapag nararamdaman natin na umiinit na ang ulo, bumibilis ang tibok ng puso, at tila gusto na nating sumabog, ang paghinga ng malalim ay nagiging sandata. Subukan nating huminga ng dahan-dahan, bilangin ng 4 na segundo habang humihinga, pigilan ng 2 segundo, at ilabas ng 6 na segundo.
Ang ganitong uri ng paghinga ay hindi lamang nagpapakalma sa katawan, kundi nagbibigay din ng pagkakataon sa isip na mag-pause bago magdesisyon. Sa bawat paghinga, para bang sinasabi natin sa sarili, hindi ako alipin ng emosyon, kaya kong pumili ng kapayapaan. Kapag paulit-ulit natin itong ginagawa, nagiging natural na tugon na ang paghinga kaysa sa pagsabog. Kasabay ng paghinga ay ang mindfulness, ang kakayahang manatili sa kasalukuyan. Madalas, ang galit ay lumalaki dahil sa mga iniisip na hindi naman nangyayari sa ngayon. Naiinis tayo dahil iniisip natin ang mga dating pagkakamali ng iba o nagagalit tayo dahil iniisip natin ang posibleng mangyari sa hinaharap o sa kasalukuyan. Mas nagiging magaan ang pakiramdam. Halimbawa, kung may taong nagsabi ng masakit na salita, imbes na isipin ang lahat ng dating ginawa niya o ang lahat ng posibleng mangyari, maaari nating ituon ang isip sa mismong sandali. Narinig ko ang sinabi niya, masakit, pero hindi ko hahayaang sirain nito ang buong araw ko. Ang mindfulness ay parang paglalagay ng anchor sa isip. Hindi tayo basta-basta nadadala ng alon ng emotion. Isa pang mahalagang paraan ay ang pagbabago ng pananaw o reframing. Kapag may nangyaring hindi natin gusto, natural na isipin natin ito sa negatibong paraan. Pero kung matututo tayong baguhin ang lente ng ating pagtingin, nagiging mas madali ang pagpili ng kapayapaan. Halimbawa, kung may taong hindi tumupad sa oras, imbes na isipin na wala siyang respeto sa akin, maaari nating isipin na baka may problema siya, baka may hindi inaasahang nangyari. Sa ganitong paraan, hindi natin agad hinuhusgahan ang situation at mas nagiging bukas tayo sa pag-unawa. Ang reframing ay hindi nangangahulugang pinapawalang bisa natin ang mali ng iba, kundi pinipili natin ang interpretasyon na hindi sisira sa ating kapayapaan. Practical din ang pagbibigay ng time out sa sarili. Kapag nararamdaman natin na hindi na natin kayang kontrolin ang emosyon, minsan ang pinakamabuting gawin ay lumayo muna. Kung nasa mainit na discussion, maaari tayong magsabi ng, sandali, kailangan ko munang magpahinga. Kung nasa situation na hindi natin matakasan, maaari tayong mag-focus sa ibang bagay, magbilang ng mga bagay na nakikita, mag-isip ng positibong alaala, o magdasal ng tahimik. Ang time out ay hindi pagtakas, kundi pagbibigay ng pagkakataon sa sarili na magbalik sa tamang estado ng isip bago magdesisyon. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng laban ay dapat harapin. May mga sitwasyon na mas mabuting piliin ang katahimikan kaysa sa pagtatalo. Kapag may taong mainit ang ulo at tila gusto lang makipag-away, minsan ang pinakamatalinong tugon ay ang hindi pagtugon. Hindi ibig sabihin nito na mahina tayo, kundi matalino tayo sa pagpili ng laban. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagsigaw o sa panalo sa argumento, kundi sa kakayahang manatiling payapa kahit may kaguluhan sa paligid. Ngunit hindi lamang sa sandali ng galit, dapat tayo mag-practice ng pagkontrol. Kailangan din nating linangin ang mga ugali na magpapatibay sa atin araw-araw. Isa na rito ang pasensya. Kapag natututo tayong maghintay, mas nagiging madali ang hindi magalit. Halimbawa, sa traffic, imbes na mainis, maaari nating isipin na pagkakataon ito para makinig ng musika o podcast. Kapag natututo tayong maghanap ng positibo sa bawat situation, mas nagiging magaan ang buhay. Ang pasensya ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, kundi sa pagpili ng kapayapaan habang naghihintay. Kasama rin dito ang pagbuo ng healthy routines. Kapag kulang tayo sa tulog, kapag pagod ang katawan, mas madali tayong magalit. Pero kung may sapat tayong pahinga, ehersisyo, at balanseng pagkain, mas matatag ang ating emosyon. Ang katawan at isip ay magkaugnay. Kapag malusog ang katawan, mas malusog ang isip. Kaya ang simpleng pag-aalaga sa sarili ay nagiging sandata laban sa galit. Hindi natin kailangang maging perpekto, pero ang bawat maliit na hakbang tungo sa kalusugan ay nagiging malaking tulong sa pagkontrol ng emosyon. Sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang pagpili.
Sa bawat sitwasyon, may pagkakataon tayong pumili. Magagalit ba tayo o pipiliin nating manatiling payapa? Hindi natin kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado natin ang ating tugon. Kapag natutunan natin na ang kapayapaan ay laging nasa ating kamay, nagiging mas madali ang hindi magalit at hindi maapektuhan. Ang pagkontrol sa emotion ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakiramdam, kundi sa pagiging matalino sa pagpili ng reaksyon. At sa bawat araw na pinipili natin ang kapayapaan, mas nagiging matatag tayo, mas nagiging buo, at mas nagiging handa na harapin ang anumang hamon ng buhay. Kung tutuusin, ang galit ay parang alon sa dagat. Hindi natin mapipigilan ang pagdating ng alon, pero kaya nating piliin kung paano tayo tatayo sa harap nito. Maaari tayong magpadala at matangay, o maaari tayong magpakatatag at manatiling nakatayo. Ang mga paraan ng pagkontrol, paghinga, mindfulness, reframing, timeout, pasensya, at healthy routines ay parang mga sandata na nagbibigay sa atin ng lakas na manatiling matatag. Kapag natutunan natin ang mga ito, hindi lamang natin napipigilan ang galit, kundi natututo tayong mamuhay ng mas payapa, mas masaya, at mas buo. Kapag natutunan na natin ang pagkilala sa emotion at ang mga practical na paraan ng pagkontrol, ang huling mahalagang hakbang ay ang paglinang ng matibay na pag-iisip. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang ang kakayahang pigilan ang galit sa sandali ng pagsubok, kundi ang pagbuo ng mas malalim na ugali at pananaw na nagbibigay sa atin ng tibay sa pangmatagalang panahon. Ang resilience o katatagan ay parang kalasag na nagpoprotekta sa atin laban sa mga negatibong emosyon. Kapag matibay ang ating isip, hindi tayo basta-basta natitinag ng mga insulto, hindi tayo madaling nadadala ng mga problema, at mas nagiging payapa ang ating pakikitungo sa mundo. Ang unang hakbang sa paglinang ng matibay na pag-iisip ay ang pagtanggap na hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin. Madalas, nagagalit tayo dahil gusto nating kontrolin ang kilos ng iba, ang resulta ng mga pangyayari, o ang takbo ng sitwasyon.